So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Huwebes mga kapatid, August 13, 2026. Pasensya na pala kayo mga kababayan kung medyo late po yung aking mga upload ngayon. Kasi nga mga kapatid, busy po ako simula kaninang umaga hanggang kaninang hapon. Anyway, hahabol tayo mga kapatid sa mga maiinit na balita ngayon sa ating bansa. So eto na nga mga kababayan, leadership funds mga kapatid na ibinulgar po kahapon ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Pinaiimbestigahan daw po ito ngayon mga kababayan ng ating mahal na Pangulo. Ayon po yan mga kapatid kay UC Claire Castro. And according kay Castro mga kababayan, kaya daw po ito pinaimbestigahan ng ating mahal na presidente mga kapatid dahil hindi daw po aware ang presidente tungkol dito sa sinasabi ni Bunuan na kung saan nga ito nga po yung leadership funds. And according nga kay former DPWH Secretary Manuel Bunuan mga kababayan, ito daw pong leadership funds na ito ay special privilege daw po ito mga kapatid na ibinibigay sa ating mga senador. Na kung saan mga kababayan, ang pinag-uusapan po dito ay pondo ng kaba ng bayan. Bawat senador daw mga kapatid ay meron daw minimum na 500 million hanggang 1 bilyon na pwedeng ibigay or pwedeng gastusin mga kababayan doon sa kanilang mga flagship projects. Sa madaling salita mga kababayan, ito po ay isang budget allocation. Special na pribilehiyo ng budget allocation para sa ating mga senador na may mga flagship projects. Kaya naman mga kapatid, ang dami pong nademonyo nitong leadership funds na ito. Ang dami pong nag-avail mga kababayan. Sa mga hindi po nagigets mga kapatid, kung ano nga ba itong konsepto ng leadership funds mga kababayan, mga kapatid, the same concept po ito, sa mga hindi lang nakaka-gets the same concept po ito mga kababayan sa dating pork barrel. Na kung saan mga kapatid, sandamakmak din po na korupsyon ang inabot noon. Dahil nga mga kababayan, sa mga senador nating gani din sa pera. Ang nakakalungkot lang mga kapatid, yung mga senador noon na involved sa dating pork barrel scam mga kababayan, kaparehong senador din ngayon mga kapatid na nasangkot dito sa tinatawag na leadership funds. Ang pork barrel kasi before dati mga kapatid, dati pa. Tangka pa niyan. Ang konsepto kasi ng pork barrel noon mga kababayan is mayroong pondo mga kapatid na ibinibigay para sa mga senador. Special privilege yun mga kababayan. Binibigyan po ng pribilehiyo mga kababayan ng mga senador na mamili ng mga proyekto mga kapatid na kanilang pupundohan. Sa madaling sabi mga kababayan, meron din pong mga certain allocated budget mga kapatid na ibinigay para sa mga senador natin noon na pwede nilang magamit doon sa mga proyektong nais nilang isponsoran. Ngayon, mga kababayan, naabuso po ito dahil meron pong mga buwaya at mga sugapang politiko noon na siya namang mga politiko din natin ngayon ang umabuso sa pork barrel. At isa na nga dyan, mga kapatid, sa mga naakusahan dati ay sila Senator Jinggoy Estrada at si ex-Senator Bong Revilla. Kasama pa yata noon si Enrile. Ngayon, mga kababayan, syempre mga kapatid, sirang-sira na yung pangalang pork barrel. Ni-rebrand po nila ito ngayon mga kapatid, bilang leadership funds. The same concept mga kababayan, the same concept. Pangalan lang ang pinalitan talaga.
And ewan ko, no, baka mas nilakihan yata yung budget ngayon nito. Kasi hindi ko alam kung magkano yung pork barrel dati eh. Ngayon kasi mga kapatid, hanggang 1 billion na eh. Parehong konsepto mga kapatid, magkaiba lang po ang pangalan. Diba? Ang galing mga kababayan, ano? Napakagaling po mga kapatid. Hindi na ako magtataka. Pagdating ng araw, babaguhin na naman ito. Babaguhin na naman ito mga kababayan. And bago pala tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Then, uulitin ko mga kapatid, disclaimer lang. Lahat po ng aking sasabihin dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ko po kayo hinihikayat na paniwalaan ng aking mga sinasabi dito. Hindi ko po ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, feel free to dislike this video. And please lang guys, don't forget to like this video talaga mga kapatid. Para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood itong ating video ngayon. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita galing po sa GMA News at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Follow up lang po sa question ni Kuya Ivan. Mm. So what does this make of how the president or the administration is watching the budget kung his alter ego saying there's a leadership fund or other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente? So ang tanong dito ng reporter mga kapatid, paano nasasabi ng Malacanang na binabantayan nilang maigi yung bawat pondo na nilalabas ng gobyerno kung meron nga daw mga katulad dito sa sinasabi ni Bunuan mga kapatid, which is ito nga pong leadership funds na hindi po alam ng presidente. So yun yung tanong niya dito eh. Paano niyo po nasasabing bantay sarado ng presidente, Madam? Madam Yusek, yung pondo ng ating bayan, kung ito mga sinasabi ni Bunuan na leadership funds, hindi niya alam. Madam, Madam Reporter. So sobrang dami po ng inaatupag ng ating mahal na presidente, talagang hindi maiiwasan na minsan nalulusutan na siya ng mga corrupt nating mga opisyal. Yun po ang sagot ko dyan, Madam. Pero iba ang sagot ni Attorney Claire dito. Pakinggan natin mga kapatid. Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon? Naramdaman o nalaman? Baka mali lang yung term na nagamit ni Attorney Claire dito. Sa tingin ko, nalaman yata, hindi po naramdaman. Bilang Pangulo, umaksyon? Nagpaimbestiga? Hindi inalintana kung mismong administrasyon niya ang matatamaan. Meaning to say mga kapatid, noon pa pala ito alam ni Pangulong Marcos. Kasi sabi ni Attorney Claire, tama pala yata yung term na ginamit ni Attorney Claire dito. Ulitin natin. Nung naramdaman ng Pangulo. Nung naramdaman ng Pangulo, ibig sabihin, noon pa. Noong naramdaman ni Pangulong Marcos mga kababayan, na parang merong hokus-pokus na nangyayari mga kapatid sa pagitan ng DPWH at Senado natin, agad pong pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ito. Kaya pala mga kapatid, naglabas si Pangulong Marcos ng isumbong mo sa Pangulo website. 'Di ba? Kasi siguro, mga kababayan, in my analysis lang, siguro nung naramdaman ni PBBM na parang pork barrel din to Siguro mga kapatid, nung naramdaman ni Pangulong Marcos yan, nag-isip siya kaagad ng paraan para mahulog sa bitag niya yung mga mapagsamantalang mga senador. So, sa tingin ko, hindi lang senador ang gustong mabitag ni Pangulong Marcos dito Pati yata mga congressman, mga kababayan. Kasi nga, yung isumbong mo sa Pangulo
na inisyatibo po ng mahal na presidente, mga kabatid. No? Iba't ibang klaseng mga politiko po ang nalambat doon, mga kababayan. Oh. Iba't ibang klaseng mga buhayang politiko, mga kabatid, ang nahulog sa bitag ng mahal na presidente. Kasama na dito, mga kababayan, itong kanyang pinsan, no? Na si tawag to Martin Romualdez, mga kapatid. Pakinggan natin uli. Hindi po alam ng presidente. Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpaimbestiga, hindi inalintana kung mismong administrasyon niya ang matatamaan. Alam nyo, agree ako dito sa sinasabi ni Attorney Claire. And I think, mga kapatid, hindi naman sa nagyayabang tayo, no? I think, ako yung pinakaunang nagsabi, no? Tungkol dito. Sinabi ko na noon ito nung pumutok yung issue ng flood control, mga kapatid. No, na yung dahil dito sa isumbong mo sa Pangulo website ni President BBM, no, na bulgar po itong mga katarantaduhan ng iba nating mga politiko na mga buhaya. And ito, mga kapatid, sinabi ko rin noon yan sa inyo, no. Ewan ko kung nandito pa yung mga nakakapanood doon sa mga nauna nating video noon, last year, no, na itong ginawang ito ng presidente ay malaking sugal ito, no, sa kanyang administrasyon. Kasi nga, mga kababayan, whether we like it or not, mga kabatid, no, masusulat po sa history ng Pilipinas na under Marcos Jr. administration, nabuksan po, mga kabatid, ang Pandora's box of corruption ng DPWH. And under Marcos administration, mga kapatid, under Marcos Jr. administration, mga kababayan, lahat po ng mga involved na mga politiko, lahat po ng mga involved na opisyal ng DPWH, kasama na dyan yung mga kontraktor, mga kababayan, nalantad po sa publiko. Napakalaking sugal talaga, mga kababayan, itong ginawa ni Pangulong Marcos, no? Na kung saan, mga kapatid, pinaimbestigahan niya ang malaking korupsyon sa DPWH. Hindi alintana sa ating presidente, mga kababayan, kung mamansyahan man o hindi itong kanyang administrasyon. Kasi nga, mga kapatid, ang iniisip po ng ating mahal na Pangulo dito is kahit papano ma-solve yung ibang issue, no, ng korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno. And dito pa nga lang sa DPWH, mga kapatid, hirap na tayong tapusin ito. 'Di ba? Talagang sugal na kung sugal to, mga kababayan, And siguro, mga kapatid, tanggap na ni Pangulong Marcos, 'di ba? Na pag natapos ang kanyang administrasyon, kung ano-ano na namang mga panghuhusga, no, yung sasabihin ng ibang mga kritiko, no, ng kanyang administrasyon. Pero, mga kababayan, at some point, mga kapatid, no, si Pangulong Marcos lang po ang presidenteng may bayag, mga kababayan, no, na buksan itong Pandora's box of corruption, mga kapatid, ng DPWH. Yung mga nagdaang mga presidente ng ating bansa, mga kababayan, no, wala po silang bayag, mga kapatid, na buksan itong issue ng korupsyon, no, sa DPWH. Bakit? Siyempre, mga kababayan, ang iniisip nila, masisira yung kanilang administrasyon. Ayaw nila, mga kapatid, na under sa administrasyon nila, no, mabulgar ang sandamakmak na korupsyon dyan po sa DPWH. Isang magandang example dyan, mga kababayan, si Tatay Digong nyo mismo. Anong sabi ni Tatay Digong nyo dati? Hindi niya daw kayang sugpuin ang korupsyon sa DPWH. Sobrang lalim na daw po, mga kapatid, no, ng korupsyon sa DPWH. Pero bakit under Marcos administration nagawa itong paimbestigahan ni Pangulong Marcos, mga kapatid? Ibig bang sabihin, mga kababayan, walang bayag si Tatay Digong nyo? The other way around tayo, mga kapatid.
Ano na naman yan, One Talk PH? Baka ayaw niyang buksan kasi nga mga kababayan, marami po sa kanyang mga kaibigan ang tatamaan. Isang example dyan mga kapatid. No? Ito nga pong pamilya ni Senator Bongo na kung saan mga kababayan, no, bilyon-bilyong proyekto ng gobyerno. No, dyan po sa Davao mga kapatid, ang magpahanggang ngayon ay questionable. Di ba mga kababayan? Isa yan sa dahilan mga kapatid kung bakit hindi po nagawang sugpuin ni Digong dati ang korupsyon sa DPWH. Kasi nga may domino effect ito, no, sa kanyang mga kaibigan. Ngayon kasi mga kapatid, no, under Marcos administration, yung mga kaibigan noon ni Digong hindi po kaibigan ng mahal na Pangulo. No? At ayaw po kasi ni Pangulong Marcos mga kapatid, no, yung padre-padre, no. 'Di ba? Kaya ngayon ang ginawa ng mahal na presidente mga kababayan, no, tinabla niya lahat ng mga politiko, mga kapatid, na buaya. Dahil sa isumbong mo sa Pangulo na website na yan, mga kababayan, na gawa po ng ating presidente, mga kapatid, na bulgar, mga kapatid. Itong mga buayang politiko ngayon na sumisip-sip po sa ating mahal na presidente. Kaya ang sabi ni Pangulong Marcos, di ba, nung nakaraang SONA mga kapatid, sabi niya, mga kababayan, masakit man sa loob niya, no, na tawag nito, ipakulong itong kanyang pinsan, no, or pakasuhan itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez, kailangan po mga kapatid, dahil ayon sa kanya, hindi po siya presidente ng kanyang pamilya. Hindi po siya presidente ng kanyang mga kaibigan. Presidente po siya mga kapatid ng taong bayan. Kaya kahit masakit sa loob ni PBBM na isa sa kanyang mga kapamilya, mga kapatid, ang makukulong dito, no choice po ang Pangulo kundi gampanan mga kababayan itong kanyang tungkulin. Malaking sugal to mga kapatid, no, sa administrasyon ni PBBM itong kanyang ginawang ito. And kung tutuusin nga mga kababayan, no, simula po mga kapatid na paimbisigahan ni Pangulong Marcos ang tawag dito, ang corruption sa DPWH mga kababayan, no, hindi na po natigil, no, itong mga kritiko niya sa pangbabatiko sa ating mahal na presidente. At ngayon po mga kababayan, pilit pa po siyang dinadawit mga kapatid. At pilit pong pinapakalat ngayon ng kanyang mga kalaban ng kanyang mga kritiko mga kapatid na di umano ang ating presidente ang siyang utak ng malawakang korupsyon sa DPWH. Biruin niya yan. Siya na nga ang gumawa ng inisyatibo, no, para mabulgar itong corruption sa DPWH, mga kapatid. Siya pa ngayon ang pinagbibintangan. Saan kayo nakahanap ng ganyang klaseng mga utak, mga kapatid? Mga kritiko lang po ng administrasyon ni PBBM, no, ang nakaisip niyan. Paano mga kapatid? Yung mga kritiko kasi sa administrasyon ni Pangulong Marcos ngayon, sila din ang involved. Kamag-anak din nila yung iba, mga kababayan, na pinapakasuhan ngayon. Bubulol ako. Kamag-anak din kasi nila mga kapatid, yung ibang mga involved ngayon at pinapakasuhan ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Tignan nyo, si Alan Peter Cayetano, mga kapatid. Isang example yan si Alan Peter Cayetano. Noong 2025 nga, mga kababayan, isa siya sa tumuligsa, no, sa 2025 national budget. Sabi nila, no, sandamakmak daw yung corruption, mga kapatid, sa GAA, no, noong 2025. Pero lumabas sa investigasyon ni Lacson, mga kababayan, may 6.7 billion palang isiningit, mga kapatid, itong si Cayetano. Na hinihingian din niya ng 33% na kickback. Saan ka nakakita ng ganyan? Diba? Tinuligsa nila yung GAA, tinuligsa nila yung 2025 national budget. Yun pala, mga kababayan, kasama pala sila doon sa tinatawag nilang corruption.
Ang galing, di ba? Oh, tuloy. Dahil sa Secretary Bunoan ay secretary niya. Hindi niya ito kinover up. Tama naman, no? Walang nangyari, hindi, kumbaga mga kapatid, sabi ni Pangulong Marcos, kung kailangang ikulong lahat yan, ikulong nyo. Sabi pa nga ni PBBM noon, natatandaan ko pa, way back last year yata, sabi ng mahal na Pangulo na open naman siya, na imbestigahan siya, mga kapatid. No? Kung yun po ang nais ng mga kritiko niya sa kanya. Sabi ni PBBM, wala namang problema. No? Kung gusto niyo akong imbestigahan nyo. Kanya nga lang, mga kapatid, kahit anong gawin nila, wala silang mahanap na direktang ebidensya na nagtuturo kay Pangulong Marcos. Kaya ngayon, pilit nilang dinadamay ang mahal na Pangulo, mga kababayan, no, dito sa ginagawang mga kabulastugan nitong kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Yun lang yung naglilink ngayon sa Pangulo, mga kapatid. No, dito sa mga korupsyon na nangyayari ngayon sa DPWH na kung saan talagang nakakagalit talaga, mga kababayan. Biruin nyo, buwis ng taong bayan. Nilulustay, no? Binababoy nitong mga buhayang mga politiko. Ngayon, mga kababayan, ang nag-uugnay sa Pangulo po, no, ay si Martin Romualdez lamang. Pero yung hahanapan nyo sila, no, ng direktang ebidensya na maglilink kay PBBM, wala po, mga kapatid. It so happened lang talaga na itong kanyang pinsan na si Martin Romualdez, mga kapatid, no, ay tarantado po. 'Di ba? Biruin mo, imbis na makipagtulungan ka, no, sa administrasyon ng iyong pinsan, ikaw pa, no, yung nagbigay ng tawag nito, mancha, no, sa kanyang administrasyon. And sa mga viewers ko dito, sa mga matagal ko ng viewers, alam niyo na po ang stand ko sa pagitan ni Romualdez at ni PBBM, mga kapatid. No, sinusuportahan ko po ang ating mahal na presidente, pero itong kanyang pinsan, no. No, hindi po ako supporters, mga kababayan, ni Martin Romualdez. Hindi po tayo Romualdez vloggers, mga kapatid. Yung iba dyan, nababansagan na tumatanggap ng pera kay Romualdez dahil, ewan ko, di ba? Ayaw ko na magsalita tungkol dyan, mga kapatid. Pero isang bagay lang ang klaro dito, mga kababayan. Hindi po ako kasama sa Romualdez vloggers, mga kapatid, na tinatawag nila. And I don't know kung totoo yung mga aligasyon na tumatanggap sila ng pera dyan. Pero ako, mga kapatid, wala po tayong tinatanggap na pera, no, sa kahit sinong mga politiko. Even galing sa presidente, mga kababayan, wala po tayong tinatanggap na ganun. Sino ba tayo para pansinin ng mahal na Pangulo? Basta ako, mga kapatid, kung sino po ang presidente, no, yun po ang susuportahan ko. 'Di ba? Yun po ang sinusuportahan ko, mga kapatid, dahil sa paniniwala ko nga, mga kababayan, no, na kapag inusig natin ang presidente, mga kapatid, at bumagsak, no, ang administrasyon ng isang presidente, sabay-sabay din po tayong babagsak, mga kapatid. 'Di ba? Kasi nga, mga kababayan, ang presidente po ay head of state po natin yan, mga kapatid. And itong si Pangulong Marcos, binoto ko rin kasi talaga yan. Kaya natural lang na susuportahan ko, mga kapatid, si PBBM. No? Ngayon, ang sa akin lang kasi dito, no, sa mga kritiko ng presidente, kung meron kayong mga ebidensya na sinasabi dyan, no, antayin nyo na bumaba sa pwesto ang ating presidente ngayon. 'Di ba? Kasi yung mga ginagawa nyo dyan ngayong pambabatikos sa kanya, no? Kahit anong gawin nyo pa dyan, may immunity ang ating mahal na Pangulo. Maliban na lang kung kaya nyong ipa-impeach yan. 'Di ba? Lumalabas kasi ngayon, no, na ginagamit nyo lang, no, ang presidente sa inyong mga propaganda. Kahit wala naman talaga kayong mailatag na ebidensya. 'Di ba? Or kahit sabihin natin meron kayong mailatag na ebidensya, useless yan sa ngayon dahil sa immunity ng ating presidente. Antayin yung bumaba, no, si President BBM, doon nyo kasuhan. Kaysa naman magngangawa kayo dyan ngayon, 'di ba?
Ang ginagawa nyo kasi, ginagaslight nyo, no? Yung taong bayan para kamuhian nila ang presidente. Pero hindi nyo iniisip na kapag kapag katuluyan yung nalason ang utak ng taong bayan, mauuwi tayo sa civil war. Mauuwi tayo sa civil war, mga kapatid. No, that's why kami na sumusuporta sa Pangulo, no, kinokontra namin yung mga ka-fake news na pinapakalat ng kritiko ng administrasyon. Regardless kung ano yung political colors ng mga yan, mga kapatid. No, ako ngayon, mga kababayan, hindi na po ako nakatutok ngayon sa political colors, no, ng mga kritiko ng administrasyon ni Pangulong Marcos. 'Di ba? Kung sino yung mga nagki-criticize sa presidente, yun po yung babanatan natin ngayon, mga kapatid. No? Kasi meron akong nakikita ngayon, no, na sinasakyan lang itong mga pagdi-demonize ng mga Duterte sa ating mga kababayan. Tulad ni Erice, mga kapatid, no? Na kung saan mapagsamantalang klaseng politiko 'yan. Yang si Erice, wag kayong maniwala sa mga pinagsasabi niyan. Sinungaling na klaseng tao 'yan, mga kababayan. Ang dami niyang puna sa gobyerno, pero mga kapatid, wala naman siyang ginagawa. Wala naman siyang ginagawa, mga kababayan. No? Ang ginagawa po ni Erice ngayon, mga kapatid, sinasamantala niya, no, yung away sa pagitan ng Marcos at Duterte. At ngayon, mga kababayan, sinusubukan niyang pagandahin, magpabango. Sinusubukan niyang pagandahin yung kanyang pangalan. Kasi may pangarap din siya, mga kapatid, sa 2028. Kaya yung mga ganyang klaseng tao ni Erice, mga kababayan, wag kayong maniwala dyan. Puro lang yan kwento, wala namang kwenta yan. Para kay Erice, mga kapatid, itong mga ganitong hidwaan sa pagitan ng Marcos at Duterte, opportunity yun. Nabubulol ako. Opportunity ito, mga kababayan, para sa kanya. Kaya maging aware din po kayo, mga kapatid, sa mga ganyang klaseng tao. Opportunista ang tawag dyan, mga kababayan. Tuloy. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. So, ngayon lang lumalabas yung mga naitago na lihim. So lumalabas dito, mga kapatid, na hindi pa alam ng Pangulo kung ano ang tawag dito, no, sa mga tawag dito sa mga milagrong pinagkukunan ng pondo nitong mga buhayang politiko. Parang ganon yan, mga kababayan. No? Ngayon, sabi nga ni Attorney Claire dito, ngayon lang daw lumabas itong tinatawag na leadership funds. So noon, kutob lang ang ginamit ng presidente or kutob lang yung naramdaman ng presidente, mga kapatid. Siguro nakutuban, no? Parang ganon nakutuban ni Pangulong Marcos na para bang merong pinagkakaabalahan yung ating mga senador ngayon. Siguro nakikita ng Presidente Marcos, bakit ganito yung mga pondong hinihingi nitong senador na ito? Parang ganon siguro. Hinahanap ng Pangulo kung saan naka-channel yung mga yung mga pondo na kanilang nire-request. Yung pala, ang bago palang tawag nito ngayon is leadership funds. Yan yung tamang term pala niyan ngayon, mga kapatid. Kaya maging ang presidente nagulat dito. Kaya pinaimbestigahan itong mga kababayan ni Pangulong Marcos, no? Matapos po itong ibulgar kahapon ni Bunuan. And tulad nga sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, ito pong leadership funds na ito po yung bagong pangalan, no, ng dating pork barrel. Ito po yung bagong brand name nito ngayon, mga kapatid. Binago lang ang pangalan, pero yung konsepto, mga kapatid, ganun pa rin. No? Ganun pa rin, mga kababayan. And, ewan ko ba? Hindi talaga matigil-tigil yung mga politikong buhaya, mga kapatid, Pero inyo, naisipan pa nila, mga kababayan, na i-rebrand ito. 'Di ba? And para sa akin, mga kapatid,
wala naman sanang problema yung mga ganitong mga special privilege na binibigay sa ating mga senador. Kung tutuusin, wala, okay naman to eh. No? Kung halimbawa, si senator ganito gusto niyang magpatayo ng ganitong proyekto sa kanyang nasasakupang lalawigan, wala namang problema. Kanya nga lang mga kabatid, no? Ito pong mga ganitong special budget allocation na binibigay po sa ating mga senador ngayon, mga kababayan, no? Yung pag-avail nito ng ating mga senador ngayon, mga kabatid, hindi na po in good faith, no? May masamang balak, mga kababayan, kung bakit nila ina-avail ito. Real talk lang tayo, mga kabatid. Nakita naman natin yung ginawa ni Revilla. 'Di ba? Yung ginawa ni Jinggoy. Ito nga si Joel. Nakita naman natin, mga kapatid, no? Kung ano yung mga aligasyon na lumabas laban dito sa ating mga senador. Masasabi natin, mga kababayan, na hindi talaga in good faith yung kanilang rason kung bakit nila inavail itong special privilege na ito na ibinibigay sa kanila. Kung hindi para sa pampolitika na tawag nito na purpose, mga kabatid, pang-corruption talaga. Dalawa lang no? Dalawa lang yung purpose ng pag-avail ng ating mga senador Yung isa, pampolitika, no? Na purpose. Yung isa naman, mga kapatid, pang-corruption na dahilan. Di ba? Ito yung masaklap sa ating bansa, mga kababayan. Kahit anong effort ang ipakita ng presidente, mga kapatid, no, para maayos yung ating bansa, meron talagang mga tao sa baba niya na gumagawa ng paraan, mga kapatid, kung paano sila makakupit ng pera galing sa kaban ng bayan. Di ba? Tapos ngayon, kung sino pa yung presidente, mga kababayan, no, na nagsisikap na maayos ang ating bansa, mga kapatid, siya pa ngayon ang napagbibintangan na utak. Saan ka nakakita ng ganyan, mga kapatid? Tulad niyan kay Pangulong Marcos, mga kababayan, no? Nakita nyo naman, mga kapatid, no? Porket na involved yung kanyang pinsan, pati siya dinadamay na. Tapos yung mga kritiko niya ngayon, laging sinasabi, mga kababayan, no, na wala pa daw napapakulong kahit meron naman ang nakulong. Para sa kanila, mga kapatid, walang bilang yung mga ikinulong. Dahil ang gusto nilang ikulong ang presidente. Nakakita ng ganyan. Wala pa daw nakulong. Yung pala, ang gusto nilang ikulong, mga kapatid, yung presidente. Na nag-effort, mga kapatid, na ayusin itong mga katiwalian dyan sa DPWH. Believe na talaga ako, mga kababayan, dito sa mga kritiko ng administrasyon ni PBBM. Kung ano-ano na lang yung naiisip, para lang maiupo nila itong kanilang puon na si Sara Duterte sa 2028. Di ba? Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin to lahat malalaman. Tama yun. Alam niyo, mga kapatid, eto kung hindi talaga dahil sa isumbong mo sa Pangulo na inisyatibo ng presidente, mga kapatid, wala po talaga tayong alam, no? Or hindi talaga natin malalaman kung sino-sino yung mga suspect dito sa nangyaring nakawan sa pondo ng DPWH. Alam niyo, mga kababayan, kung hindi dahil dito sa isumbong mo sa Pangulo, hindi magsisilitawan, mga kapatid, yung mga flood control, mga flood control projects ng administrasyon ni PBBM, na binulsa lang ang pondo. Kasi nga, mga kapatid, tignan nyo, noong SONA ni Pangulong Marcos, I think pangalawang SONA ba yun o pangatlo? Yung sinabi niya na yung binida niya yung mga flood control projects, ng kanyang administrasyon. Dahil doon, mga kapatid,
nagkaroon po ng ideya ang Pangulo, no, para nung time kasi na yun mga kababayan na binibida ni Pangulong Marcos, no, yung mga flood control projects. Ang akala talaga ng presidente nung time na yon, nagawa nga yung mga flood control projects ng kanyang administrasyon, no? Later na lang niya na realize mga kabatid na parang may mali, no, sa sistema. Kasi nga yung mga lugar na sinasabing may mga flood control projects binabaha pa rin. And dumagdag pa doon mga kababayan, no, yung mga hinaing ng taong bayan na kung saan mga kabatid kinukutya nga nila ang Pangulo, no? Dahil sabi ng mahal na presidente natin meron daw pong ilan 'yon, mahigit 500 na mga flood control projects, no, na naipatayo. Tapos ngayon mga kababayan, yung iba nating mga kababayan mga Pilipino, kinukutya nila ang presidente dahil hindi nila mahanap. So ngayon mga kabatid, dahil doon, no, nakapag-isip ang ating mahal na Pangulo ng diskarte kung paano mapatunayan, no, na meron ngang mga flood control project siya na hindi existing. So nilabas ng Pangulo yung isumbong mo sa Pangulo website. At dahil doon mga kapatid, napatunayan ni PBBM na yung mga sinasabi ng kanyang mga ibang mga kritiko, no, na hindi totoo yung mga flood control projects na kanyang sinasabi ng SONA, totoo nga, no? Tama nga yung mga nagsasabi noon dahil mga kababayan, nung makita na ng mahal na Pangulo sa isumbong mo sa Pangulo website mga kapatid yung mga yung mga parpak na mga proyekto, doon na, no, tumambad sa presidente. No? Doon na nakita ni Pangulong Marcos na yung palang binibida niya noon sa kanyang SONA na mga flood control projects hanggang papel lang pala. Hanggang papel lang pala at non-existing pala talaga mga kapatid. Kaya doon na mga kababayan, no, sinimulan ng presidente na buksan ang Pandora's box of corruption ng DPWH. Tapos ngayon, syempre, tinamaan yung mga ibang mga kapamilya ng kanyang mga kritiko. Ngayon, mga kababayan, gusto nilang ipakulong ang presidente. Dahil nagsabuhatan nga daw kasi si Romualdez at si PBBM. Di ba? Matatawa ka na lang talaga sa mga kabubuhan ng mga Pilipino. Turuin mo yun. Gumawa ka na nga ng paraan para mahuli yung mga nangurakot. Tapos ipapakulong ka pa. Kaya ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH. Yan yun, mga kapatid. Diba? Tama. Tama po yung sinasabi ni Atty. Claire Castro dito, mga kababayan. Talagang siguro si PBBM kasi mga kapatid, hindi na niya iniisip yung fame . 'Di ba? Hindi na niya iniisip yung fame. Wala siyang pakialam kung bababa siya sa pwesto pagdating ng araw na may mababang tawag nito ratings, no, sa kanyang pagiging presidente. 'Di ba? Ang importante, nagawa niya yung trabaho niya. Nagampanan niya mga kapatid yung tungkulin niya sa taong bayan. Kumbaga, ang ginagawa na lang ng Pangulo ngayon, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo sa mga nagawa ko o hindi. Basta ako, no, ginawa ko yung tama. 'Di ba? Tulad niyan, mga kababayan, kaya Pangulong former President Duterte, 'di ba? Binigay niya yung hustisya, no? Although hindi pa naman tapos yung paglilitis ngayon sa kaso ni Digong sa ICC, pero at least mga kabatid, no? Yung hinaing ng mga biktima ng tukhang ni Digong, no? Unti-unti na pong may nasisilayang hustisya, 'di ba? Pangalawa, itong si Kibuloy, mga kabatid, no? Na most wanted criminal sa US. Napakulong under Marcos administration. And ito naman ngayon,
no? Yung mga corrupt na mga politiko, corrupt na mga kontraktor na talagang nagpakasasa sa administrasyon ni Duterte. No, ngayon mga kababayan, nakakulong na. Oh. Ganun pa man mga kabatid, no? Sa kabila ng mga bagay na yan na nagawa ng ating presidente, no? Meron pa rin talagang mga mapagsamantalang politiko ang pilit sinisira, no? Yung mga magandang nagawa ni PBBM hanggang sa puro na lang hatred, no? Yung tawag nito, yung naaani ng pangulo ngayon sa iba nating mga kababayan. 'Di ba? Pero pagdating ng araw, no, tulad kay Apo Lakay, mga kapatid, 'di ba? Tignan nyo, nung kapanahunan ni Apo Lakay, mga kababayan, halos hindi siya ma-appreciate ng mga kababayan natin. Pero after how many decades, mga kapatid, na lumabas, no? And yun ang isa nga yun sa mga naging dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Marcos Dahil laging binibida noon yung mga nagawa ni Apo Lakay. Na kung saan nung kapanahunan ni Apo Lakay, hindi din siya na-appreciate ng kanyang mga kababayan. No? Pero pagdating na sa panahon sa era ni PBBM, no, especially nung time na tumakbo siya bilang presidente, yun yung naging part doon ng kanilang mga ng kanilang mga propaganda sa kanilang campaign no, yung mga nagawa noon ng kanyang ama. 'Di ba? Yun talaga ang nagpapanalo kay Pangulong Marcos, hindi si Sara Duterte, Diyos ko. Saan nyo kinuha yung si Sara Duterte ang dahilan? Oh. 'Di ba? Isa din ako mga kabatid sa mga nagkampanya kay PBBM before. 'Di ba? Isa din po tayo mga kababayan sa nakikipaglaban sa mga kritiko ni PBBM noon. Oh. Pati yung mga excise tax dati ni Pangulong Marcos. Nako, nag-e-effort pa ako niyan dati. Ipaliwanag mga kabatid. Kasi gusto kong manalo si Marcos Oh. And tapos ngayon, papalabasin nila. Si Sara daw ang dahilan. Mga ulul ba kayo? Anyway guys, maraming salamat mga kapatid. And pasensya na kayo kung medyo late yung ating upload ngayon. Dalawa yata yung gagawin kong video ngayon mga kapatid. And pasensya na dahil busy talaga ako kaninang umaga hanggang kaninang hapon. And hahabulin natin yan. Lahat ng issue, pag-uusapan natin yan dito mga kapatid sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga kababayan. Uulitin ko po lahat po ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion. No? At hindi ko po kayo pinipilit na paniwalaan, hindi ko po kayo ini-impluwensyahan, hindi ko rin ginawa itong video na ito para paniwalaan nyo or impluwensyahan kayo mga kapatid. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, feel free to dislike this video mga kababayan. No? Nire-respeto po natin ang bawat opinion ng bawat isa sa atin mga kapatid. Diba? Hanggang dito na lang.